Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin nating pag-usapan ang kaganapan sa opening production number ni Yeon Kim na kung saan mag-isa po siyang nag-perform ng Baka Sakali Pwede Pa. With Korean version yon mga Kadabarkads, and syempre nakita rin natin at nakasama ang ama po ni Yeon Kim na kung saan ay naging secret agent po ng The Age is Right. At hindi lang yan, nakasama din natin itong si Kakay na nagpakitang gila sa pagkanta. Sobrang ganda po pala ng boses nitong si Kakay Bautista, at alam nyo ba mga Kadabarkads, dating wardrobe assistant pala siya ni Lea Salonga. Samantalang next topic naman tayo, kakatapos lamang po ng concert ni Jerome Ibardome, diba, noong February 14. Tapos eto na naman, meron na naman pong bagong announcement ang producer nitong si Jerome Ibardome na si Ma'am Christina Ignacio. So magkakaroon ulit siya ng concert by April 9, 2026. Ito po yung date na kung saan unang tumapak at sumalang siya sa clones po ng Itbulaga. Ngayon, gagawan po nila yan ng concert bilang paggunita nga po ng anniversary ni Jerome. So, narito po ang buong detalye. Sabi ni Ma'am Christina Ignacio, this is it. You can reserve your tickets now. Jerome Verdome celebrating the journey. So, a night of music, memories, and gratitude. Dito po yan gaganapin sa SM Muntinlupa Cinema 1, April 9, 2026, KDRAC Band. For ticket details, i-PM nyo lang po si Ma'am Christina Ignacio. Samantalang kahapon naman po mga Kadabarkads, inihatid na po sa huling hantungan ang lola po ni SQ Jean. Inilagak po ang kanyang labi dito po sa Providence Memorial. So parang nasa Batangas City ata to located. Dalawa kasi yung Providence na alam ko, sa Dasmariñas and sa Batangas City, na kung saan dito naman talaga nakatira si SQ Jean. Nagbahagi nga po ng video si SQ Jean habang papasok nga po sila sa Providence Memorial, and nakita ko nga po na talaga namang mugtong-mugto yung mata ni SQ Jean. Kitang-kita natin yung lungkot, yung sakit na nararamdaman niya po dahil huling kita niya na po ito sa kanyang lola. Marami din ang mga Dabarkads natin ang nagpakita po ng simpatya at pagkalungkot kay SQ Jean. So ang payo ko lang, pakatatag ka, malalagpasan mo din yan, and syempre manalig lang tayo sa Panginoon. Samantalang kakapasok lamang na balita mga Kadabarkads, nagsalita na po itong si Mr. Anjo Eliana dito po sa balita na inilabas ni Nanay Christy Permin netong nakaraan lamang, na kung saan nagtatago na daw po si Anjo Eliana, and syempre nakakasana daw yung kaso na isasampa ng TVJ at ni Jose Manalo. So ngayon nag-react at nagsalita po itong si Anjo Eliana na hindi daw po siya nagtatago. Wala lang daw siyang permanenteng address, pero malinaw kung nasaan daw siya. Yun nga lang, hindi daw niya pwedeng anunsyo yun sa social media dahil syempre for security. So nasa Kalamba pala siya naglalagi kasama po ng kanyang magulang or ng kanyang nanay. Wala daw pong katotohanan yung pagtatago niya mga Kadabarkads dahil hindi naman daw siya isa sa mga kontraktor o hindi rin daw siya sangkot sa nawawalang sabungero at kung ano-ano pa. So nilinaw niya lang na hindi po siya nagtatago mga Kadabarkads. Samantalang next topic naman tayo, ibabahagi ko lamang sa inyo itong bagong segment po sa Sugod Bahay mga kapatid, ang Panalo Ka-chan Dance Challenge, na kung saan ang bida po dito ay mga bata. So may 10 bata dyan mga Kadabarkads na talaga naman pong challenge ng Yakult, and ang mananalo dito ay mag-uwi po ng 3,000 pesos. Samantalang isang Itbulaga host mga Kadabarkads ang nagreklamo. Sinong Itbulaga host yan na kung saan talaga naman pong na-contempt, indirect contempt sa Korte Suprema. Sino yan? Walang iba kundi po si Tito Soto.
Ayon dito sa unofficial Bato Solid supporters, Soto nagtataka kung bakit siya lang ang sinampahan ng indirect contempt sa Korte Suprema. Nagtataka si Senate President Vicente Tito Soto III kung bakit sa dami ng mga bumatikos sa naging desisyon ng Korte Suprema, sa naging desisyon nila sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ay siya lamang umano ang kinasuhan. Matatanda ang kinasuhan si Soto ng indirect contempt ng Korte Suprema dahil sa kanyang pambabatikos sa desisyon ng mataas na hukuman. Ayon kay Soto, hindi lamang umano siya ang nambatikos sa naging desisyon ng Korte Suprema kundi pati rin ang mga kilalang eksperto sa batas. Kaya't hindi lamang umano siya ang dapat kasuhan. Samantalang narito naman po ang naging pahayag ni Tito Soto. Statement of SP Tito Soto on the petition seeking to cite him for indirect contempt over his remarks on the SC ruling on the articles of impeachment filed against Bibi Sara Duterte. I will wait for the SC copy before I answer if ever. But what about those who are aligned with my opinion are such as retired SC Justice Adolf Ascuna, Father Ranhilio Aquino, UP College of Law ASOC, Dean Paulo Yamis, Attorney Wilfredo Garrido, Lodin Mel, Santa Maria, Manalo, Quezon III, and others that pointed out the factual errors of the decision and the possibility of judicial legislation. So nagrereklamo po siya mga kadabarkads na bakit siya lang daw ang indirect contempt sa Korte Suprema. Actually mga kadabarkads, nabatikos din po ng husto dito si Tito Soto matapos niya pong questionin yung naging desisyon po ng Korte Suprema laban dito sa pagpapa-impeach kay BP Sara Duterte. Wala nga naman pong mas mataas sa law mga kadabarkads, hindi po ba? So bakit nga naman daw kino-question ni Tito Soto ang naging desisyon ng Korte Suprema? Tapos parang may sinabi pa si Tito Soto na dapat daw i-abolish, parang mga ganyan yung term. Kaya siguro ang Korte Suprema po ay umaksyon na at siya talaga yung na indirect contempt sa korte. Kaya ngayon nagrereklamo po si Tito Soto na bakit siya lang. Marami nga naman po ang kumu-question din sa naging desisyon ng Korte Suprema. Bakit siya nga lang naman mga kadaperkads, diba? Dapat kasama din po yung iba pa na kumu-question sa naging hatol ng korte. So parang ang lagay pinili lang bakit siya daw yung pinag-iinitan. Kayo ba mga kadabarkads, sang-ayon po ba kayo dito na si Tito Soto ay sinampahan po ng indirect contempt sa Korte Suprema? Kung oo, bakit? At kung hindi, bakit? Please comment down below. So paano mga kadabarkads, hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.